Madami-dami din yung nangyari sa channel natin ngayong taon. Imagine, from photography, bigla tayong napunta sa motovlogging. At syempre, na-enjoy ko rin yun ah. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Madami din yung nangyari ngayong taon na to. Madami yung mga adventure na nagawa natin. Kaya para sa last video natin for this year, gusto ko lang kayong i-update sa direction pa ng channel na to. Ang dami natin mga lugar na napuntahan for this year. At ang dami ko pang mga video content na hindi ko pa na-share sa inyo guys. Almost every week, nasa long ride tayo at camping trips yung pinupuntahan natin simula magkaroon tayo ng motor. Perfect kasi talaga yung motor i-partner sa photography, lalo na sa pinaggagawa natin na landscape photography. Kaya isinama na rin natin yung motovlogging dito sa mga content natin sa YouTube. Ang saya lang talaga ng photography na niche kasi pwede mo talaga siyang i-partner kahit saan, katulad ng motovlogging. Diba bilang isang landscape photographer with a goal to capture epic places, yung mga sulok-sulok ng Pilipinas na malaki ang potential para sa memorable photo that will last for generations. Isa kasi sa requirements mo para doon ay syempre yung pagpunta doon sa epic na lugar. At ang motor ang isa na siguro sa pinaka-convenient mode of transportation para mapuntahan mo ng mas madali yung mga lugar dito sa Pilipinas ng cost-effective, given na limited lang yung budget, lalo na kung almost every week natin to balak gawin. Photography plus motovlogging, diba? Tapos samahan pa natin ng camping. Na-fulfill na natin lahat ng requirements para sa isang epic landscape photo. Yung pagka-camping sa mismong lugar kung saan the best kuhaan ng picture yung isang epic na scenery ang pinaka-effective na paraan for capturing those epic dramatic colors of nature. Yung pagsikat at paglubog ng araw, yun mismo yung habol ng isang landscape photographer kasi doon nangyayari yung best dramatic moment of the day. Syempre yung oras ng pagsikat at paglubog ng araw, hindi naman yan talaga yung mismong oras lang talaga na ilalaan mo doon. Ang totoo kasi niyan, 2 hours talaga yan before and after ng sunrise or sunset kung mag-aabang ka ng best moment of the day. Kaya yung pagka-camp sa isang photo perfect spot ay isa din sa mga added convenience para sa isang photographer. Ang saya din ng pagka-camping kasi ang dami mong skills na kailangan para magawa mo siya ng tama at madali. Syempre nandyan yung planning ng date na dapat na itaon mo sa magandang araw or weather, yung gamit na dadalhin mo, yung mga pagkain at tubig na ipapak mo, at yung best time ng pagpunta mo para sa travel time mo naman dun sa lugar. More on kailangan mo talaga is yung survival skill. Sa ngayon, hindi pa tayo pupunta sa mga sobrang hardcore na to the highest level of adventure na landscape photography. Pero yun talaga yung goal natin at pinaghahandaan para sa future ng mga content ng channel na to. Sa ngayon kasi, I'm still a full-time in-house real estate photographer. Technically, yun yung priorities and commitments ko. Kaya sobrang halaga ng time management at scheduling para maisingit ko yung paggawa ng makabuluhang content kahit papano para sa mga sumusuporta sa channel na to. Para sa lahat ng subscribers, likers, commenters, watchers, para sa lahat ng haters, maraming salamat sa pagsuporta nyo, sa panonood at pag-share ng mga contents natin. Salamat 2023. Tuloy-tuloy pa din tayo sa paggawa ng photography-related content sa mga susunod na taon hanggang sa mapicturean natin lahat ng sulok ng Pilipinas. Happy New Year!
So that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!